Hi, so today is Friday. Andito ako sa parking sa pinagtatrabahuhan ko nga. And then sabi ko nga yesterday, mag-video ako today dahil last day nga ng basketball namin. And nag-decide lang ako na mag-take ng video kasi yun nga, yung resumption namin siguro latter part of this year. So sinasabi ko naman before, yun nga, ang daming pwede mangyari. So hindi ko alam kung makakapaglaro pa uli ako doon kasi yung binigay ko nga na timeline sa sarili ko is until September. And yun nga, napanood ko nga kasi yung video ni Ina yesterday na parang meron atang proposal na changes dun sa OINP. So hindi ko alam kung ano yung effect niya sa akin and sa family ko. So natapos nga yung work ko ng 5 PM and then siguro more or less mga around 30 minutes yung biyahe ko pa uwi. And yung basketball ko 6 PM. So siguro yun nga, medyo magmamadali na nga ako pa uwi. And then after that, yun nga, sunduin ko si Jamie kasi medyo late nga siya matatapos today. Pero kung may oras pa, yun, subukan ko rin magpa-car wash. Yun, so uwi na ako. Yan, dito na ako sa bahay. Usually kasi, umuwi muna ako kasi nagpapalit nga ako ng damit. And then, eto nga, nagre-refill ako ng tubig. Grabe, ang tagal na itong lalagyan ng tubig ko na to. Nung nag-aaral pa ako, ito na yung gamit ko sa school. Until now, okay pa naman siya. Although, ayan, parang, kasi minsan nahuhulog ko siya. Kaya nagkaganyan. Pero so far, okay pa naman siya. Yun nga, nagre-refill lang ako ng tubig, nagbibihis ako. And then minsan kumakain muna ako ng konti kasi especially now na hindi nga ako kumakain ng lunch. Pero mukhang wala naman akong kakainin. So yun, bibihis na lang muna ako and then punta na ako doon sa basketball. Ayan. Meron pala akong share doon sa pasalubong doon sa kaibigan ni Sarah. Well, kilala ko naman siya pero hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya dahil baka ayaw niya. Pero yun nga, may binigay siya. Ito, pulveron. Ano pa ba? Ito, pastillas ata ito. Pero, tsaka ito, ano to? Chocolate crinkles. Yun. Pero siguro, kainin ko lang to isang pulveron kasi, yun nga, medyo na-miss ko na siya. Isa ito sa nasa listahan ko na ipapabili ko rin kay Francine pagdating niya. Pero sabi nga sa akin ng pinsan ko, yun nga, pinadala na rin niya kay Francine. Nagbigay din siya ng, hindi ko alam, parang 2 boxes ng pulveron. Yan, bukas na. Tikman natin. Grabe, nakakamiss itong pagkain na to. Although, meron naman siya dito. Pero, medyo mahal nga lang siya. Yan, ready na tayo. So, kung ano yung pang-basketball natin, yun na rin yung suot natin. Yan, ganyan lang ako punta sa basketball ko. Pero unlike before, nung taglamig, yun, nag-jogging pants pa ako, nag-jacket ako. Pero ngayon kasi medyo mainit na. Kaya ito na lang. Kasi after naman ng game, susundin ko lang si Jamie and then uwi na kami. Yun, alis na ako. Yan, so nandito na kami sa pinaglalaruan namin. Yan, yung mga kasama ko nasa harap na. Ito, si Carl. Carl, yan, asawa ni Abby. Yun, so dito kami naglalaro sa, wala lang yung ano, yung signage ng pangalan. St. Valentine. Naglalaro kami dito every Friday, 6 PM to 8 PM. Pero next time, di ko alam kung ganun pa rin yung oras. Ayan, ayan na sila. St. Valentine Elementary School. Yan, yun, medyo mainit na. Kaya lahat sila naka-shorts na lang din. And then, kaya ako rin gusto maglaro dito. Kasi 5 minutes away lang to sa bahay namin. Kasama na doon yung stoplight. Nasapa ka sa mga naglulukat. Yan, dito kami naglalaro. Medyo maiksi lang siya. Pero okay na rin. Then, nakadalawang laro na ako. So kahit pa paano, medyo marami kami ngayon. Yun, mga kalaro ko rito, lahat yan puro Pilipino. Pero minsan, mga ilan-ilan, meron din ini-invite. Kapag minsan kulang kami, ayun, nag-i-invite ng mga katrabaho. So minsan may nahalo na hindi Pilipino. Pero most of the time naman, kami-kami lang. Yan, so tapos na nga yung basketball namin. So naka-4 na laro naman ako, so sulit na. Ayan, uwian na. So mukhang wala ng extension kasi next week nag-set na sila ng barbecue night. So papaalam muna ako kay Jamie.
Nandito uli ako sa car wash. Ayan, may pila. Pero at least hindi ganun kahaba. Kasi noong time na nag-snow, yun, parang nakaka-discourage na pumunta rito. Kasi sobrang haba ng pila hanggang doon sa entrance. Pero ngayon, eto, tolerable naman. Since 8:23 pa lang ngayon and 9 o'clock pa kasi nagpapasundo si Jamie, kaya yun, papakarwash na lang muna ako para hindi na sayang yung biyahe kung uuwi pa ako. And then kanina nga nagpunta ako sa CIBC kasi nag-withdraw lang ako, and then nakita ko doon yung dating manager nga na isa pa sa Crumble, no? Aside kay Don, si Vishal, medyo hindi lang kasi maganda yung kinatapusan namin dahil hindi ko alam kung napanood yung video ko before nung after nga ng co-op ko, meron nga akong hindi nakasundo na isang supervisor doon. So yun yung last time na nagkita kami, and then after that nag-open na nga yung store sa may Dixie, kaya doon na ako napunta. So doon ako nag-part-time until end of last year. Yun, so kanina nagkita kami, nagkwentuhan lang sandali. Kahit na may nangyaring ganun dati, parang okay naman kami kanina. Ito, next na ako, pero biglang may sumakay dito. Hello! Oh, kamusta? Okay naman. Ano sabi sa'yo? Hindi ko sila ni-remind eh. Hindi, pero may dalawang nakaalala. Excited pa sila. So, how did you drive? Let's go. I failed. Sabi ko. Tapos, sinabi ko sa kanila, I'm still depressed. Sabi ko, don't bother me. Hindi, meron nalaka ka lang sa... Yeah, pero nabasa mo ba yung yung mga comments? Diba? Ang dami namang busy encouragement sa'yo. Oh, thank you guys. Hindi ko pa nababasa, pero I will read through it later para ma-distress ako. Kasi sabi ko nga kay Jamie, siya na lang mag-reply diretso sa inyo dun sa comment section. Pero, Paano ako magre-reply diretso sa kanila? di ba meron ka naman sarili mong Google account? Ganun lang din naman yun eh. Okay, sige. Yan. So, sasamahan niya muna ako magpa-car wash dito. Sayang nga, wala yung mga bata kasi nag-enjoy sila dyan. Dahil the last time nga nakasama ko sila, yun, binuksan namin na itong yung sunroof. And then, tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, yun nga, after neto, yun, samahan mo lang ako. Magpapa-vacuum din ako doon dahil si Sky, ayan, ang kalat-kalat. Okay. Buti na lang pala. Ano? Bumili na naman ako ng kay Uncle Tim's, no? Bakit? Wala. Gusto ko lang. Na-stress ako today sa work eh. Nakakatuwa. Nakakapagod lang din. Okay. Yan. Mukhang next na kami. Ayan, kami na. Diyan nag-enjoy yung mga bata. Parang ikaw yung nag-enjoy. Amazing. Ayan. Dito na kami sa bahay. Yan, 10:20 PM na. Kasi yan, tapos na kami mag-dinner. And medyo niligpit na rin namin. Eto, kumakain na lang kami ng papaya. Actually, kay Sarah to, binili niya sa... Saan ba to? Sa Costco or sa No Plus yung binili? Costco. Sa Costco pa to? Kaya naman parang medyo mapait nga, di ba? Oo, hindi lang ata tayo marunong mamili. Kung paano mamili ng papaya, feeling ko yun. Yan, si Jamie medyo pagod na rin. Gusto na rin yan matulog dahil bukas may pasok pa yan. So bukas uli, andun uli kami sa Tim Hortons dahil niyaya na naman ako neto. Mag-date! Date na lang tayo ng date! Ginagawa niya excuse yung date para ihatid ko siya sa trabaho niya. Pero syempre, talagang hinahatid ko naman siya everyday sa trabaho niya. Basta may chance. Oh, pero sagutin mo muna bago tayo matulog yung mga questions nila and yung mga comments nila like
bakit ka nga ba sa Guelph pa ng exam? Oo. Na pwede naman dito, meron Mississauga, meron naman Oakville, kasi originally, si Jamie talaga, nagpabook siya sa Oakville, pero last minute, bakit ka nga lumipat sa Guelph? Kasi nga, nagpractice tayo, parang hindi ako umaabot dun sa speed limit na mag-merge. So, nakakatakot. Kasi nung time na yun, yung kotse natin, yung isa, diba? Yung CRV. Yung CRV yung kotse. Yun. Kasi yung sasakyan namin CRV, kasi 1.5 turbo siya. So, yung pinaka-challenge kasi ni Jamie during that time is hindi niya ma-reach yung 95 kilometers per hour na sinasabi ng driving instructor before na kailangan na ma-reach mo bago ka pwede mag-merge. So, dun siya nahihirapan kasi yun nga, medyo mahina yung makina ng CRV. Pero ito nga yung Mazda nga namin, sabi ko sa kanya na hindi naman dapat kami magkakaproblema kasi ito naman, malakas naman yung makina niya. Actually, malakas siya sa gas. Oo. Ang pinaprepare ko yung sarili ko is doon sa pinagpapracticean ko, which is yung CRV nga. Sure ako na hindi ako aabot sa merging noon. Kaya sabi ko, sige, sa Guelph na lang. Kasi nung nalaman ko nga na ang maximum speed sa highway is 70. Yung highway din kasi sa Guelph, hindi siya as busy as yung highway sa Mississauga. Sa Mississauga. 2 or 3 lanes lang yun, no? Yeah. Tama, 2 or 3 lanes lang. Kaya parang akala ko, mas magiging comfortable ako doon sa ganung setup. Dumating si Ben. Dumating si Ben sa pictures. Pero sa totoo lang, parang mas madali talagang kumuha ng G. Feeling ko talaga sa Guelph. It's just that parang nawala na talaga ako ng confidence. So nagpakilala si Ben sa akin. Thank you sa mga nagbigay ng encouragement sa akin. Oo, lalaban lang ako. Sana hindi maging Ben and Ben, pero natawa ako dun sa comment niya na yun. No, baka pag mag-next time si Ben ulit. Sobrang thank you sa mga words of encouragement ninyo. Ngayon, okay na ako. I'm better. Hindi na masyado masama loob ko. And yun nga, laban lang sa buhay. Maybe it's just not meant to be for me to become G license holder ngayon, pero hindi naman nawawalan ng pag-asa na maipapasa ko na yung G2 ko next time, diba? Sabi nga ni Alex, we learn from our failures. Yun, so papahinga na nga kami dahil itong asawa ko pagod na raw and bukas may pasok pa siya uli. So hanggang dito na lang muna uli. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!